Ikaw ba ay nakatadhana para sa tagumpay? O may kailangan ka pang baguhin sa iyong kapalaran? Marami ang nagtatanong, paano ko malalaman kung ako ay magtatagumpay? May mga taong tila ipinanganak na maswerte, habang ang iba ay kailangang dumaan sa matinding pagsubok. Pero alam mo ba, may mga palatandaan sa iyong sarili, sa iyong palad, sa iyong kilos, at pananaw na nagsasabing ikaw ay nakatakdang magtagumpay. Sa video na ito, ibubunyag natin ang mga sekreto ng kapalaran ayon sa palmistry, siyensya at psychology upang malaman mo kung ikaw ay nasa tamang landas tungo sa tagumpay. Siguraduhin tapusin ang video na ito at huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe dahil baka ang kalinawan sa iyong magulong isipan na matagal mo nang hinahanap ay nandito na. Mga palatandaan na ikaw ay nakatakdang magtagumpay. Una, ayon sa palmistry, mga guhit ng kapalaran sa iyong palad. Una ay ang faith line o ang guhit ng kapalaran. Kapag malinaw at diretso ang iyong faith line, ikaw ay may matatag na direksyon sa buhay at malaki ang tsansa mong magtagumpay. Sunline o ang guhit ng tagumpay. Kung may malinaw kang sunline sa ilalim ng iyong ring finger, ito ay tanda ng kasikatan at tagumpay sa iyong larangan. Malakas at mahabang hinlalaki. Ayon sa palmistry, ang mga taong may mahaba at matibay na thumb ay may malakas na kontrol sa kanilang buhay at determinasyon na hindi basta-basta matitinag. Angkop na hugis ng kamay tulad ng square-shaped palm. Yung ang palad mo ay kwadrado. Ito ay tanda ng isang praktikal at disiplinadong tao. At kapag naman ang iyong palad ay fire hand, mahaba ang daliri at mas maiksi ang palad, ito ay tanda naman ng isang masigasig at ambisyosong individual. Kung meron ka ng kahit isa lang ng nasa itaas na palatandaan sa iyong palad, nakatakda ka. At mas malaki ang chance mo kung hindi lamang isang palatandaan sa kamay ang meron ka. Dahil pwedeng combination ang mga palatandaan na ito. At kung may dalawa o higit pa ang mga palatandaan na meron ka, mas malaki ang success na makukuha mo. Pero hindi dyan sa mga palatandaan na yan matatapos ang lahat. Hindi ka pwedeng uupo na lamang at maghihintay. May mga prinsipyo ka na dapat makuha bago ka magtagumpay at mahalaga na mailagay mo ito sa iyong puso. Ito yung mga biblical principles na dapat mong makuha bago ka magtamo ng kayamanan dito sa mundo. Maraming prinsipyo sa Biblia nagtuturo tungkol sa tagumpay at kayamanan. Ngunit mahalagang tandaan na ayon sa Biblia, hindi masama ang kayamanan, ngunit dapat itong gamitin ng may tamang pananaw at layunin. Narito ang ilan sa mahalagang prinsipyo ng tagumpay at kayamanan. Unang prinsipyo, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa Diyos. Mababasa ito sa Joshua chapter 1 verse 8. Huwag mong kaliligtaan ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayin mo ito araw at gabi, upang matupad mo ang lahat ng nasusulat dito. Sa ganoon, magiging matagumpay at masagana ang iyong pamumuhay. Anong prinsipyo ito? Ang pagsunod sa Diyos at sa kanyang mga utos ang tunay na susi ng tagumpay. Ang tamang gabay sa buhay ay matatagpuan sa kanyang salita. So kailangan ikaw ay guided ng salita ng Diyos. Pangalawa, ang sipag at pagsisikap ay binibigyan ng gantimpala. Ito ay mababasa natin sa Kawikaan chapter 10 verse 4. Nagpapahirap ang kamay na tamad
ngunit nagpapayaman ang kamay na masipag. Kawikaan chapter 22 verse 29. Nakikita mo ba ang taong masipag sa kanyang trabaho? Siya'y maglilingkod sa harap ng mga hari at hindi sa mga ordinaryong tao. Ano ang maiintindihan natin sa mga biblical verses na ito? Ang prinsipyo ay ang kasipagan at dedikasyon ay nagdadala ng tagumpay. Hindi sapat ang pangarap lang. Dapat may aksyon. Number 3, ang matapat na pamamahala ng yaman. Sa Lucas chapter 16 verse 10, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaki. Sa Mateo chapter 25 verses 14 to 30, ito yung talinghaga sa talento. Ang pinagkatiwalaan ng maliit at ginamit ito ng tama ay pinagkakalooban ng higit pang biyaya. Ang prinsipyo natin, ang tapat at matalinong pamamahala ng yaman, ang susi upang ito ay lumago. Huwag kang mangarap agad ng big time. Mag-umpisa ka sa maliit. Doon mo makikita kung magtatagumpay ka, dahil kung nagtagumpay ka sa maliit, magtatagumpay ka rin sa malaki. Ang maling paggamit ng pera ay nagdadala ng kahirapan. Pang-apat, huwag ipagpalit ang Diyos sa kayamanan. Sa Mateo chapter 6 verse 24, wala makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Hindi mo maaring paglingkuran ng sabay ang Diyos at ang pera. Sa 1 Timothy o Timoteo chapter 6 verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Ulitin ko, pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Hindi salapi ang ugat ng lahat ng kasamaan. Kasi marami nagtuturo niyan ng salapi daw ay ugat ng lahat ng kasamaan. Mali po yun. Pag-ibig sa salapi, ibig sabihin ang salapi na ang iyong dinodiyos. Wala nang mahalaga sa iyo kundi ang pera. Mahal na mahal mo ng pera, ayaw mo na itong mawala. Yun ang pag-ibig sa salapi, at yung pag-ibig na ito ang ugat ng lahat ng kasamaan. Prinsipyo, hindi masama ang kayamanan, ngunit masama kung ito ang magiging sentro ng iyong buhay at hindi ang Diyos. Number 5, ang pagbibigay ay susuklian ng masaganang biyaya. Sa Lucas chapter 6 verse 38, magbigay kayo at kayo'y bibigyan. Tamang takal, siksik, liglig at umaapaw ang ibibigay sa inyo. Claim nyo na yan kung kayo ay giver, pero huwag ipagyabang yung inyong ibinibigay. Dahil hindi kayo bibigyan ng reward. Tandaan nyo, kung kayo ay nagbibigay at marami nakakaalam, ibinobroadcast nyo, hindi kayo mabibigyan ng reward dyan kasi alam na ninyo. Sabi rin sa Biblia, kung anong ginawa ng kanang kamay mo, huwag mong ipaalam sa kaliwa. Ibig sabihin, dapat mo itong isekreto kung gusto mong mabigyan ka ng reward ng Diyos. 2 Corinto chapter 9 verse 6, ang nagtatanim ng marami ay aani rin ng marami. So kailangan marami kang itatanim, marami kang ipupunda. Kung gusto mong umani ng marami, kung ayaw mo naman, okay lang. Ang prinsipyo natin dito, ang pagiging mapagbigay ay hindi lang tumutulong sa iba, kundi bumabalik din sa iyo ng masagana. May good karma pagdating sa pagbibigay ng tama. Number 6, ang Diyos ang tunay na pinagmulan ng kayamanan at pagpapala. Mababasa natin ito sa aklat ng Deuteronomio chapter 8 verse 18. Alalahanin mo ang Panginoon mong Diyos sapagkat Siya ang nagbibigay sa iyo ng kakayahang lumikha ng kayamanan. So Diyos ang may kakayahan lang na lumikha ng kayamanan, kaya dapat Siya ang lagi mong alalahanin. Sa aklat ng Awit, chapter 127 verse 1, maliban na ang Panginoon ang magtayo ng bahay, ang paggawa ng mga manggagawa ay walang kabuluhan. Ibig sabihin, dapat mauuna lagi ang Diyos sapagkat Siya lang ang po pwede magpahintulot sa iyo na ikaw ay magtayo ng bahay. Ang paggawa ng mga manggagawa walang kabuluhan sapagkat pwede itong masira. Tandaan nyo, maraming mga tao na nagyabang na sila ay naging successful, pero kalaunan bigla na lamang natunaw lahat.
nawala lahat. Nawalan ng saysay at kabulan ang kanilang pinaghirapan dahil hindi Diyos ang nagpahintulot nito sa kanila. Prinsipyo, lahat ng yaman at tagumpay ay mula sa Diyos. Ito ang tunay na sekreto ng pag-unlad, nasa pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Ang 7, ang katapatan at integridad ay mahalaga sa tagumpay. Mababasa natin ito sa Kawikaan, chapter 13, verse 11. Ang kayamanang nakuha sa daya ay madaling mawala, ngunit ang kayamanang pinaghirapan ay lalago. Kaya huwag kayo mainggit sa mga politicians na ang yaman-yaman nila ngayon. Dahil kung ang kayamanan nila ay dala o nakuha lamang nila sa pagnanakaw, magi-enjoy lang sila ngayon temporary, pero mawawala din, matutunaw din yan at hindi rin nila mapapakinabangan. Kawikaan chapter 11 verse, ang katapatan ng mga matuwid ang magpapatnubay sa kanila. Ngunit ang pagtataksil ng mga masasama ay magpapahamak sa kanila. Ang prinsipyo natin dito, ang madaling yaman na nakuha sa maling paraan ay hindi nagtatagal. Ang tunay na tagumpay ay may kasamang katapatan at integridad. Kung ang mga prinsipyo na ito na binanggit ko, sapagkat marami pa mga prinsipyo na mula sa Biblia ang pwede natin gamitin para sa tagumpay at kayamanan, ngayon kung nailagay mo na mga prinsipyong ito at naipapamuhay mo na, narito ang ilang mga magbibigay pa sa iyo ng inspirasyon tungo sa tagumpay at kayamanan na nais mo. Ayon sa siyensya, meron tayong psychology of success. Growth mindset versus fixed mindset. Alin ka dito? Ang mga taong naniniwala na kaya nilang matuto, ibig sabihin yung kanilang isip ay bukas. At mag-improve ay mas madalas magtagumpay kaysa sa mga taong iniisip na hanggang dito lang ako. Yung mga mindset, yung mga taong nagsasabi na hanggang dito na lang siguro ako, baka hindi ko na kaya, baka dito lang talaga ako nakatakda. Sila yung hindi magtatagumpay. Kailangan mayroon kang growth mindset. Hindi ka closeted na mga principles na ikaw lang ang meron at ikaw lang ang nakakaintindi. Dapat lagi ka nag-grow. Pangalawa, resilience at determinasyon. Ang tunay na matagumpay na tao ay hindi sumusuko kahit ilang beses silang mabigo. Kapag may kakayahan kang tumayo sa bawat pagbagsak mo, ikaw ay resilient. Kung walang pwedeng pumigil sa iyo sa pagkuha ng bagay na gusto mo, isa kang determinadong tao. Matutulad ka kina Steve Jobs at Elon Musk. Ang bawat pagbagsak ay hakbang nila tungo sa tagumpay. Ilang beses din silang bumagsak bago nakikita ang tagumpay na ngayon ay nakikita natin. Meron kang dapat na malakas na intuition at decision making. Paliwanag ko, ang mga leader at negosyante ay may kakaibang kakayahan sa tamang pagpili ng direksyon. Sila ay hindi natatakot sa pagkuha ng risk. Ano ang risk? Ang risk ay parang sugal. Dahil hindi mo alam ang kalalabasan ng iyong desisyon. Pwedeng tama, pwedeng mali, pwedeng tagumpay, pwedeng pagbagsak. Pero dahil meron silang intuition na malakas na nagsasabi sa kanila na magtatagumpay sila at nararamdaman nila yon, sila ay sumusugal. Pero nag-aaral sila para tumalino. Nagtatanong sila sa mga experts para maging mahusay at matuto sa kanilang mga karanasan at para hindi nila pagdaanan ang mga pagkakamali na ginawa nila. Kung wala ang mga expert at kung hindi ka aasa sa kanilang mga experiences, ikaw ay nagtatrial and error na gagawin mo kung ano yung ginawa nila bago sila nagtagumpay. Do not reinvent the wheel. Kung meron na kapag-imbento ng gulong, wag mo nang imbentuhin ito. Yun ang ibig sabihin nun. Ganito sila magdesisyon, hindi bara-bara. Hindi lang damdamin ang pinapairal. Hindi sugod ng sugod sa giyera kahit walang alam sa paggamit ng baril. Hindi sila pumupunta sa mga business venture nang walang alam sa pagnenegosyo. Ayon naman sa psychology, ano ang mindset ng isang matagumpay na tao? Una ay merong malinaw na layunin, clarity of purpose. Alam mo ba kung anong gusto mo sa buhay?
Ang mga matagumpay na tao ay may matibay na pangarap at hindi sila nalilito sa kanilang direksyon. Hindi sila yung double-minded, ay ganito siguro gusto ko, ganito siguro ang dapat sa akin. Hindi, meron silang malinaw na pag-iisip. Dapat ikaw ay may malinaw na layunin. Dapat mo itong pag-isipan ng gusto. Gawin itong SMART. SMART, S, specific, dapat tiyak. Ang layunin na dapat malinaw at specific, hindi malabo o hindi yung pangkalahatan o parang generalized. Halimbawa, gusto kong yumaman, masyadong malawak, hindi yan specific. Dapat gusto kong kumita ng 1 million sa loob ng 1 taon sa pamamagitan ng online business. Tiyak at malinaw yan. M, measurable, nasusukat. Dapat may konkretong sukatan upang malaman kung gaano kalapit o kalayo ka na sa iyong layunin. Halimbawa, makakapagbenta ako ng 100 produkto kada buwan upang maabot ang aking target. So, nami-measure mo 100 products in a month. Letter A, achievable. Naaabot o dapat ay makatotohanan. Hindi yung likhang isip lang. Ang layunin ay dapat realistic at dapat ay posible batay sa iyong kakayahan, resources at sitwasyon. Halimbawa, sa loob ng 6 na buwan, makakabenta ako ng 600 products dahil may sapat akong puhunan at plano sa marketing. Ngayon, kung gusto mo maging presidente, tingnan mo muna kung anong resources mo, kung ano na pag-aralan mo, anong experience mo. Baka dapat dumaan ka muna ng pagiging tanod, tapos maging isa kang purok leader, kagawad, hanggang sa ikaw ay maging kapitan. At kung kaya mo pa, tumakbo kang mayor. At kung kaya mo pa ng resources mo at ng iyong pinag-aralan, tumakbo ka bilang gobernador. O kaya tumakbo ka bilang congressman, o kaya ay senador. Hanggang sa tumakbo ka bilang isang presidente kung kaya mo na. At sa bawat posisyon na ito, siguradong meron nakalaan sa iyong mga resources na dapat na meron ka upang makuha mo ang iyong pangarap. R, relevant. May kahalagahan. Siguraduhin ang iyong layunin ay may kabuluhan sa iyong buhay, propesyon o pangarap. Halimbawa, gusto kong kumita ng 1 million sa online business dahil gusto kong magkaroon ng financial freedom at makatulong sa pamilya. So, mayroong kahalagahan ang iyong pangarap. Ang panghuli, letter T, time-bound. May takdang oras o deadline, hindi yung parang the whole may isang pang century, patay ka na, nangangarap ka pa. Dapat may tiyak na oras kung kailan mo dapat makamit ang iyong layunin upang manatili kang motivated. Sa loob ng 12 buwan, dapat ay nakaipon ako ng 1 million pesos. So, yung time bound mo, 12 months. Okay? Kung hindi man mangyari ang iyong plano sa realidad, pwede man yan 24 na buwan, pero nakuha mo naman ang iyong naisin sa buhay. Ang halimbawa ng SMART goal ay ganito. Ito malito, gusto ko maging matagumpay. Masyadong malabo. Hindi tamang goal yan. Dapat ganito. Gusto kong kumita ng 1 million pesos sa loob ng 12 buwan sa pamamagitan ng pagbebenta ng online products. Nagbebenta ako ng 100 units bawat buwan upang maabot ang aking target. Ganito dapat kung ikaw ay gagawa ng isang goal. Ano pa ang mindset ng isang matagumpay na tao ayon sa psychology? Disiplina at consistency. Mahalaga ang daily habits, yung araw-araw mong ginagawa. Kaysa sa isang beses na malaking pagsisikap, tapos bukas wala na, yung ningas kugon, hindi yan pwede. Ang tagumpay ay hindi isang sprint, kundi isang marathon. Hindi ito yung biglang takbo na mabilis tapos hinto ka na. Kundi dapat marathon. Sa marathon, meron silang principle dyan. Start slow, finish strong. Kailangan mag-umpisa ka ng dahan-dahan muna, pero dapat tuloy-tuloy. At dapat maabot mo yung finish line ng malakas ka, hindi yung patay ka na. Networking at pakikisama. Walang yumaman ng mag-isa. Ang matagumpay na tao ay marunong makipag-ugnayan at humingi ng tulong
sa tamang tao. Tandaan lagi yon, humingi ng tulong sa tamang tao. Huwag kang humingi ng tulong kapag katulong na financial doon sa mga pulubi. Wala namang may tutulong sa iyo yon. Ibig sabihin, kung gusto mo ng guidance, gusto mo ng payo, gusto mo ng gabay, pumunta ka sa taong merong kakayahang magbigay sa iyo ng gabay. Huwag sa mga chismosang kapitbahay. Susunod na principle ayon sa psychology, positive energy at ang law of attraction. Marami nang gumagawa nito. Kung ano ang iniisip mo, lagi, araw-araw, minuto, oras-oras, yun ang mangyayari. Kaya kung negatibo yon, negatibo rin ang mangyayari sa buhay mo. Kung positibo, positibo din ang mangyayari sa iyo. Kung naniniwala ka na ikaw ay magiging matagumpay, at lagi mo tong pinaniniwalaan araw-araw, gagawa ka naman ng hakbang upang ito ay matupad at mangyayari ito. Sa ating pagtatapos, kung ikaw ay may tamang palmistry signs, meron kang growth mindset, meron kang disiplina, at tamang paggalaw sa buhay, tiyak ikaw ay magtatagumpay. Tandaan, ikaw ang gumagawa ng iyong sariling kapalaran. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panonood.